Mga kapuso, matindi po ang iniwang pinsala ng Bagyong Tino sa Visayas. Maraming mga ari-arian, bahay, sasakyan at maging buhay ang nawala. At ayon po sa Pag-asa, may bago na namang binabantay ang tropical depression sa labas ng PAR na posibleng maging super typhoon. Kaya marami po ngayon pa lamang nangangamba na sa posibleng maging pinsala nito. Paano ba tayo magiging marked safe sa bagyo? Yan po ang pag-uusapan natin ngayong umaga kasama ang Secretary General ng Philippine Red Cross, Ms. Gwendolyn Pang. Good morning po, Ms. Gwendolyn. Good morning, good morning. Good morning po. Ito po, may paparating po Anjo. na bagyo na posibleng maging super Yes, typhoon. oo, Ano po ba? ngayong linggo na yan. No? Opo, ngayong linggo, no, Friday or Sabado po. Ano po Yes, ba yung oo. pwedeng gawin para maproteksyonan po ang mga bahay natin Well, kapag may ang bagyo? Red Cross po, part po ng aming ginagawa dyan ay tinuturuan po natin ng mga iba't ibang mga pamilya o community na maghanda po. Part po ng paghahanda ay magkaroon ng shelter strengthening. Mas palakasin nila, yung patatagin nila yung kanilang mga bahay. So, paano ito? Ito po ay maaring sa labas po ng bahay. Unang-una kasi, Anjo, kailangan yung ating bahay nasa safe na lugar. So, halimbawa, wag po tayong tayo ng bahay sa tabi po ng river. Huwag magtayo ng bahay sa tabi rin ng dagat. No? Kasi talagang aabutan tayo ng tubig. Tulad na nangyari sa Talisay, nakita natin. So, napaka-importante yung location ng bahay. And then, syempre, kailangan yung bahay natin ay dapat matibay. Sa labas ng bahay, may mga puno. Kailangan, nagtitrim tayo ng mga puno natin kasi hindi na nakasira ng bahay natin, bubong natin. Kung malakas yung hangin, at yung sanga din ay pwede din bumagsak sa mga kotse o ating mga alagang hayop. So, at saka, pag may alagang hayop sa labas ng bahay, itago natin sa loob ng bahay o kaya may paglalagyan sila talaga. Tama. So, ngayon yung bubong no, ng bahay ay napaka-importante pag malakas ng bagyo dahil yung pong unang-unang linilipad. Nakita naman natin sa mga pictures, sa mga videos, itong mga nakaraan na mga bagyo, ay talagang linilipad. So, very important yung GI sheets natin, yung ating yero, no, ay dapat yung mabigat at yung makapal. Kasi kung hindi, magiging parang flying razors, no? Napakadelikado pa niyan. So kailangan i-check at inspect natin yung bubong natin. Kailangan ay wala pong maluwang. Pag maluwang po ay ipako natin. At saka kung may extension po yung ating mga bubong, ay kailangan po wag sobrang haba. Kasi kung sobrang haba po yan, pag yan ay hinangin, maaring masira ng hangin. At kung yan ay maluwang, ay kailangan din po natin di po pwede nakapatong lang yung extension. Kailangan po yan ay nakapako pa rin at nakatali. At wag pong lagyan ng pangbigat kasi lilipa rin po yan. Ms. Gwendolyn, ito naman po, paano po naman para sa mga pinto at mga bintana Yes, natin? mga pinto at bintana, siguraduhin natin, patibayin natin at saka nakasara po bago dumating yung bagyo. So kailangan may plywood, lagyan natin ng plywood. Lagyan din natin ng, ng 2x2, no, na ito. Ay, 4x4, excuse me. Okay, ito po, pwede natin ganyan, no? Sorry, ganyan. At saka ipako po natin. Yan, X, no? Para hindi po, X tayo. Okay, ganyan, pwede. Para hindi po maano ng hangin. Example po yan ay, glass, no? O kaya salamin, no? Yung ating bintana at pinto, mas maganda po na may ganyan. Kasi po, pag yan ay malakas ang hangin, mababasag, maari pong maka-aksidente rin yung mga bubog, no? Pwede tayo maano ng mga salamin. Pero Ms. Gwendolyn, ito po, paano po pag pinasok na po talaga ng yung mga bahay natin? Ano na po yung gagawin Pag natin? nasa bahay na tayo, so very important po, no? Number one, yung socket. Yung mga saksakan, ay kailangan tanggalin natin yung mga saksakan appliances natin. Maganda nga, pag tinayo yung bahay, huwag mababa masyado yung mga saksakan para hindi abutin ng tubig. And then, kung nabutas yung bubong, kailangan isara na natin yung main switch ng bahay para safe tayo. So ngayon, yung mga gamit, no, kung mga appliances natin, sofa, iakyat natin sa mataas na parte ng bahay para di abutin ng tubig. Ma'am Gwendolyn, ito, ano po Tapos, ito? ito kailangan may go bag tayo para in case nalilikas, ito buhatin na lang ninyo, no? So ito, example, meron tayong nilagay dito na sleeping bag para in case na lumikas tayo sa evacuation center, may gagamitin tayo pantulog. Sa loob, meron tayong iba't ibang mga gamit. Meron tayong pagkain, enough for 3 days, no? Tubig, enough for 3 days. So meron po tayong mga canned goods, no, nandyan. And then meron po tayong may gamot na kailangan, yung mga maintenance medication natin. Nandyan din po. So meron tayong medicine kit sa loob. Very important, face mask, Kandila, para sa ilaw, or no? kaya flashlight, no? Very important. Itong mga first aid kit yan. And then meron tayong mga hygiene kits din sa loob. Kumot, kulambo, kumot pala, abanig, no? Or kung may sleeping bag na kailangan, mga damit na kakailanganin natin. At saka yung mga
very important na essential items natin na pang-emergency. Opo. Tulad ng Helmet. helmet, pito, yung ating mga knife, no? At iba't ibang mga gamit. So ito, at saka dokumento, very important. Alam mo, minsan Anjo, tumatagal yung tao lumabas ng bahay dahil sa kahanap ng mga important Documents po. documents na nanghihinayang sila. So parang hindi sila maghanap ng matagal. Andito yung mga Pagsamahin na documents. po nila sa isang Ilagay folder. nila sa isang envelope na plastic para hindi mabasa. Passport, titulo ng lupa, lahat, birth certificate, para isang dalahan na yan. So yan po. And sinasuggest namin, yung inyong go bag ay marami sanang compartment para marami pa rin malalagyan, no, ng mga gamit. Tama. Ito po, Ms. Gwendolyn, huling paalala na lang po para maging handa po ang mga kapuso natin. Masaya na po sa mga parating na bagyo. Yes, kailangan po nakatutok kayo palagi sa balita para alamin ninyo yung kung saan dadaan yung bagyo. So ngayon may news po tayo dadaan sa Isabela, yung sa itong parating na bagyo. And then very important, may go bag kayong nakahanda at saka patibay na ninyo yung mga bubong, yung mga bintana at pinto ng inyong mga bahay. At saka kung kayo nakatira po sa malapit sa mga ilog, sabi ko mga low-lying areas na binabaha palagi, pag sinabing lumikas, lumikas na po tayo kasi very important po yung ating safetyness. So yun ang natin, safety first, no, para sa lahat. Maraming salamat, Secretary General ng Philippine Red Cross, Ms. Gwendolyn Pang. Mga kapuso, sana po nakatulong ang aming mga binigay naming impormasyon sa inyo para maging marked safe sa panahon po ng kalamidad. Magbabalik po ang unang hirit. Wait! Wait, wait, wait! Wait lang! Huwag mo muna i-close. Mag-subscribe ka na muna sa GMA Public Affairs YouTube channel para lagi kang una sa mga latest kwento at balita. I-follow mo na rin ang official social media pages ng Unang Hirit. Thank you. O sige na,